At kapiling naman po natin ngayon sa linya ng telepono si Deputy Speaker ng Kamara na si kagalang-galang na Congressman Erin Tanyada para po tanungin ang ilang highlights at sidelights po ng naganap na botohan kaugnay ng RH Bill sa Lower House kahapon hanggang sa madaling araw kanina. Magandang tanghali po, Congressman Tanyada. Magandang tanghali, Kirby, at lahat na nakikinig sa People's Television Network at sa Radyo ng Bayan. Congressman, para lamang po sa kaalaman ng nakakarami sa tanghali pong ito, ano po yung kaganapan na nangyari sa sesyon kahapon po hanggang umabot po ng madaling araw? Well, nagsimula po muna kami sa period of amendments, no? At ito'y umabot hanggang alas 8 ng gabi. Tapos pagkatapos ng period of amendments, handa na po yung Kamara para bumoto on second reading. Nagpatawag muna ng roll call at nagkaroon po ng declaration of quorum, 217 members present. At nagkaroon po ng voice vote, no? Yun ang sinusundan namin proseso ayon sa aming rules, no? Section 114. At nung nagkaroon ng voice vote, dineklara ko na ayes have it, those that were in favor of the passing of the House Bill 4244 on second reading. Ngayon, syempre, may tumayo at question kung tama ba yung pagdinig ko. At karapatan naman po nila yun at they were requested na kung pwede magkaroon ng nominal, pero ayon sa rules, kailangan muna makakuha ng 1/5 of the members present in order that there be a nominal voting. At nakuha naman po yun. No? They were able to produce 45 that agreed to nominal voting. And then, pagkatapos no, nagsimula na yung alphabetical voting with explanation of votes. Congressman, bagamat maaari pong dumaan sa third reading ang isang panukala, sinasabi pong mahalaga po ang second reading. Bakit po kaya? Well, mahalaga ang second reading dahil it sets the stage for the third. No? But the more important vote talaga is the third reading because that's the final voting to whether the bill is approved or not. Kaya nga voice vote lang naman dapat yung second reading humingi ng nominal voting ang mga tumututo sa RH, so hindi maiwasan na magkaroon po ng explanation of vote. So inaasahan po namin na yung mga bumoto pabor at bumoto laban ay ganun rin yung magiging boto po nila sa darating na linggo sa third reading. Congressman, hindi pa po masasabing tapos ang laban kaugnay po sa RH Bill. Ano pa po ang inaasahan nating magaganap sa susunod na round at ano po ang aasahan natin sakaling sumalang na po ang RH Bill sa third reading? Well, inaasahan po namin na magkakaroon ng again, roll call no, sa susunod na linggo. Tapos the majority floor leader magbibigay ng motion to approve the House Bill 4244 on third reading at request that a roll call vote. And then pagkatapos noon, isa-isa na naman yung mga mambabatas, pero mas mabilis po ngayon dahil yung explanation of vote o yung pagpapaliwanag mangyayari lamang po pagkatapos na yung pagbibilang ng boto. Congressman, maaari pong ang mga congressman lamang po at talaga ang maaaring bumoto sa isang panukala. Pero masasabi po ba ninyong may epekto po yung presensya ng mga anti o pro-RH Bill po sa gallery kahapon? Well, tingin ko nakapag-desisyon na yung mga mambabatas at yung mga pumupunta sa gallery, kahit sino man, kung yan po ay mga kaparian, mga bishops, mga madre, taong simbahan at yung mga naniniwala sa RH na iba't ibang mga civil society organizations nandyan para magbigay ng suporta sa mga mambabatas. Nandun rin nga po si Senator Pia Cayetano na nagbigay ng kanyang suporta sa mga mambabatas. Congressman, hingin ko na lang po yung reaksyon niyo po tungkol po dun sa isang response po na aligasyon po ni Bishop Cruz na maaari pong ma-withhold po ang pork barrel ng mga kongresistang po sa RH Bill. Well, sa tingin ko naman hindi naman mangyayari yan, no? Ano yung magiging basihan? Yun ang ginagawang fear pananakot para may makuha silang boto mula sa mga
naniniwala sa reproductive health, no? At kaya tingin po nila para sa amin desperate attempt, no, para mapilitan yung mga naniniwala sa RH na bumoto laban sa RH. Kaya tingnan natin, tingin ko naman karapatan ng bawat mamamayan, no, karapatan ng bawat kinatawan na bumoto sa tingin niya yung nararapat, at karapatan rin po ng mga lobbyist, no, na magpahayag ng kanilang damdamin at para isulo yung kanilang posisyon. Alright, mensahe na lang po, Congressman, sa mga taong bayan na umaasa pong maipapasa po ang RH Bill. Well, ang mensahe ko lang po, patuloy po natin subaybayan ang usapin tungkol. Ito'y usapin para magkaroon ng tamang impormasyon ang lahat ng mamamayan po natin tungkol sa iba't ibang mga pamamaraan ng responsive panganganak, no? Responsible parenthood. And pagkatapos bigyan ng tamang impormasyon, pinapaubaya na lang po sa mag-asawa, sa mag-partner, na sila po ang magpapasya kung ano ang karapat dapat base sa kanilang relihiyon. Ito yung importante po dito. Walang pinipilit, walang pinipwesa. Ito ay magiging sariling desisyon ng magkasama o mag-partner o mag-asawa sa kanilang pagplaplano kung anong gusto nila sa kanilang buhay. Ayun, well said po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po, at God bless po si Deputy House Speaker Erin Tanyada. Maraming salamat, Kirby.